And so ayan na nga mga idol, 100% ang kasiguraduhan na hindi makakapaglaro ang ating combo guard na si Dwight Ramos nitong paparating na Asian Games na magaganap sa Japan ngayong Setyembre. Gayun din naman ang ating center power forward na si AJ Edu sa kadahilanang merong conflict of schedule sa kanilang kupunan sa Japan B-League. Si Ramos ay naglalaro para sa Livanga Hokkaido at si Edu naman sa Ganma Crane Thunders. Ayon kay Samahang Basketball ng Pilipinas Executive Director Erica D, nagsumiti na sila ng shortlist of players sa Nagoya Asiad Organizing Committee, pero hindi pa ito final. Kasama doon sa shortlist of players ay ang dalawang manlalaro na hindi pwedeng maglaro sa FIBA competitions as local pero pwedeng maglaro sa Asian Games. Ito ay sina Brandon Bates at Cedric Bearfield. Ayon pa kay Bearfield, it's an honor to be considered part of Team Pilipinas. At nalaman niya lang daw na kasama siya sa 30-man pool nung in-announce ni SBP Executive Director Erica D ang kanyang pangalan doon sa Philippine Sports Writers Association Forum. Mataas ang tsansa na makakalaro si Bearfield at Bates sa Asian Games sapagkat tanging Philippine passport lamang ang requirement ng organizers para maging eligible. Kasama din sa listahan sina Mike Phillips at Justin Arana. Kung inyong matatandaan, naglaro na itong si Phillips noong 2023 Southeast Asian Games kung saan nasungkit natin ang gintong medalya. Hindi kasama sa listahan ang 34 anyos na kababayan natin na bagong-bago pa lang nakakuha ng NBA ring. Yan ay walang iba kundi si Jordan Clarkson ng New York Knicks. Sa kabilang banda, ipinaliwanag naman ni Gilas Filipinas head coach Tim Cone na kung kasama ang isang player sa pool ng Asian Games ay hindi ito nangangahulugan na kasama na rin siya sa FIBA World Cup Asian Qualifiers roster. Hindi daw ito in terms of the FIBA window, kundi sa Asian Games lamang. Didepensahan ng Gilas Pilipinas ang gintong medalya na nakuha nila noong 2022 Asian Games sa Hangzhou. Hanggang dito na lang mga idol, hanggang sa susunod.